So ito mga kaistorya, yung sabi ko sa inyo na ang bansang France ay dati pong nag-offer na tutulungan tayo na tayo ay magkaroon ng dalawang class attack submarine. Ang kaso nga lang, may kapalit. Didiscuss natin ngayon kung ano yung kapalit na hinihingi ng France. Malaki po ang hinihingi niyang kapalit Yan nga yung sabi ko sa inyo mga kaistorya na itong mga kaibigan at alay nating bansa, hindi naman lahat ng binibigay nila sa atin libre. Oo, may libre, pero may kapalit. Yung iba naman ay utang, Yung iba naman, binili nga natin, pero yung pinambayad natin, inutang naman natin. Ganyan ang naging sistema ng Armed Forces of the Philippines ng mga nakaraang dekada. Tinabutan ni PBBM ang malaking problema na yan. Ang dami talagang bumagsak na sektor po dito sa Pilipinas dahil sa mga nangyari pong mali sa kasaysayan ng Pilipinas So ito yon mga kaistoryan palakihin ko muna. France wants to explore PH waters in exchange for submarine. Ang petsa po nito October 18, 2022. So ang presidente po nito na ay si PBBM. So Istanbul, France has offered Philippines 2 submarines in exchange for permission to explore the Southeast Asian nation's sovereign waters according to reports on Tuesday. Aba, malawak ha. Ang nakalagay sovereign waters ay Southeast Asian nations. According to reports on Tuesday. Ang pinag-uusapan dito mga kaistorya, Pilipinas. Aba, malawak-lawak ha. Southeast Asian nations sovereign waters. France offered to build 2 diesel-electric-powered submarines for the Philippines based on the design and standard of the North Atlantic Treaty Organization in exchange for allowing it to explore the Philippines' vast sovereign waters. Mas mabigat yung kapalit. Tutulungan tayo magkaroon ng submarine. 2. Class attack submarine. Maganda, high-tech nga naman. Pero sovereign niya ang kapalit Sovereign waters, vast sovereign waters. Malawak to. Malawak na katubigan ng Pilipinas. Palagay ko hindi lang basta West Philippines kasi in plural form, waters, meron pang vast. Mabigat. Bakit interesado ang France na i-explore nila sa Tagalog, galugarin nila ang katubigan na nasasakupan ng Pilipinas, yung karagatan po natin? Anong purpose at gusto nilang mas malaki yung hinihinging kapalit? Medyo medyo alanganin to mga kaistorya. Hindi ito ni PBBM kasi iba iba yung mas higit pa sa 2 submarine ang katapat na hinihingi. The proposal came as the Philippines must continue the modernization of its armed forces. However, ito po Philippine Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. said such an offer was cumbersome. Bakit? The offer wasn't as easy as it looked because the Philippines and France have no mutual defense agreement. So hindi pwede na mag-explore sila sa katubigan po natin, sa karagatan po natin kasi ang France at Pilipinas wala pong mutual defense agreement. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Bakit ko sinabing mabuti na lang? Kasi ako po ay kabado sa offer hinihingi na yun nakapalit ng France. Kabado po ako dyan. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo kung ano yung aking nararamdaman dyan. It has to go through a constitutional process. We cannot just do that. Faustino said, mali na siguro kung kung gagawa ng batas sa legislative body. High-tech nga talaga ito submarine class attack na ito. Itong Scorpion class attack submarine. High-tech po ito, nakikipagsabayan po ito. Although ang Japan, isa rin ang Japan sa nag-o-offer, pero isa unang-una, pinamimilian natin yung Scorpion. Ang sabi naman ni PBBM kasi, kailangan ang paghandaan muna yan. Maraming kailangan isa lang. Kasi unang-una, budget. Yung mga fasilidad po yan, yung maintenance po yan. Malaki po ang kailangan po sa maintenance po ng submarine. At nabanggit ko rin na meron na po tayong mga sundalo na nag-training ng kung paano i-operate ang Scorpion class attack submarine. Meron na, sabi, dati. Tinalakay ko na yun dati.
Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aking pong research tungkol po dyan sa Scorpion class attack submarine na yun. Panuurin po ninyo mga ka-istorya para maintindihan po ninyo. Maganda ho itong topic na ito, dagdag kaalaman po ito. Pakishare po at pakilike. Ito na po. May dalawang klase ho itong Scorpion class attack submarine na ito mga ka-istorya. Meron silang nuclear powered engine na submarine at meron din naman yung conventional na diesel electric powered submarine. Ito hong Scorpion class attack submarine na ito mga ka-istorya, isa itong makabagong uri ng submarine. Nakikipag-compete ho ito sa mga high-tech na submarine ngayon sa buong mundo. 2,000 ton conventional propulsion submarine. Ang haba ho nito mga ka-istorya ay 66 to 82 meters. Kaya ho niyang magdala ng 25 to 31 member crew o mga tao. Ito ho mga ka-istorya yung mga bansa o ilan sa mga bansang mayroon na ho nitong Scorpion class attack submarine na ito. Ang Chile, meron din ho ang Malaysia. Kita niyo mga ka-istorya, may submarine ang Malaysia pero tayo wala. Dati mga ka-istorya, sa panahon ho ni Pangulong Marcos Sr., malayo ho ang agwat natin dito sa Malaysia pagdating ho sa lakas ng puwersa ng ating pong sandatahang lakas. Napakalayo ho ng agwat natin sa kanila na pag-iiwanan natin sila noon. Pero ngayon, kita nyo mga ka-istorya, tayo ang napag-iwanan ng Malaysia. Nakita nyo na kung ano ang naging epekto mga ka-istorya, yung pagkawala ng Pangulong Marcos Sr. Ngayon, itong France kasi mga ka-istorya, ang ginagawa ho nila na Scorpion attack submarine ay depende po sa preferences o pangailangan ng kanilang suki o nung umuorder sa kanila na bansa. Ito ho mga ka-istorya, ito ang maganda rito sa Scorpion class attack submarine na ito. Kaya ho niya mga ka-istorya mag-load o magdala ng 18 torpedoes o missiles o kaya naman ho 30 mines. Alam nyo, itong mga makabagong o high-tech na submarine ngayon mga ka-istorya, napakahirap pong ma-detect yan. Hindi ho agad-agad na-detect yan ng sonar. Oo, itong ating mga makabagong barkong pandigma, may sonar syempre yan mga ka-istorya at kargado syempre yan ng mga sandata. Kaya lang, hindi nga agad-agad na-detect ng sonar ang mga makabago at high-tech na submarine ngayon. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng makabagong submarine mga ka-istorya, magiging madali ho ang pagtatrabaho ng ating pong sandatahang lakas na magbabantay dyan sa karagatan. Ang halaga ho nitong submarine na ito mga ka-istorya, yung dalawa ay nasa 70 billion pesos. Naku po, ibig sabihin nagkakahalaga ang isa ng 35 billion pesos ngayon. Tapos na ba? Pagka nakabili, tapos na ba ang usapin? Hindi. May maintenance pa yan mga ka-istorya at yung mga crew niyan, natural, may pangailangan yan sa mga supplies. Pero kayang-kaya ng gobyerno natin yan. Lalo na nga ang programa nitong ating pong Pangulong BBM ngayon, mga ka-istorya. Iibangon talaga ang Pilipinas at gawing high-tech ang ating gobyerno. At nangako na siya, mga ka-istorya, nagsalita na siya sa Armed Forces of the Philippines, mga ka-istorya, na isa nga sa programa niya ay gawing high-tech ho ang ating pong sandatahang lakas. Tahimik lang ho kasi ang ating presidente, mga ka-istorya. Tahimik lang, pero kumikilos. Ang masama lang kasi meron talagang mga bumabatikos na porket hindi kasi kagaya ng iba itong si Presidente BBM, mga ka-istorya, na konting bagay pinagyayabang agad sa media yung nagawa. Hindi. Ang ating presidente, tahimik lang, mga ka-istorya. Hindi nagyayabang ng kanyang mga ginagawa. Sabi nga niya, performance is the best politics. Yun ho ang politika ng mga Marcos. Performance. Yung mga ginawa nila, yun ang kanilang politika. Ang India ho at ang South Korea ay nag-offer din po ng kanilang Scorpion class attack submarine. Ito para sa akin mga ka-istorya, kung sakali man, kung ang pioneer talaga dyan mga ka-istorya, ang France, edi sa France na lang bumili ang ating bansa, di ho ba? So yan mga ka-istorya, ang balita na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan.